Hey guys, and welcome back again sa Happy Tummy Channel. Ayan nga guys, at road to 40,000 subscribers na nga tayo. At ayan guys, mag-abang lang kayo dahil pag nag 50,000 subscribers tayo ay may pag-giveaways tayo. Kaya mag-subscribe ka na. So sa ngayon nga guys, kakaiba ang ating gagawin dahil nga nandito naman tayo sa ating Fuji Bar. At sa ngayon nga, iba ang gagawin natin pang negosyo at pang merienda na papatok at papatok sa masa. Alam kong curious na curious ka na. At kung ano yan, halikat, simulan na natin yung pagluluto pagkatapos ng ating intro. Tara na! At para sa ating ingredients, ito lang kakailangan natin. Itong isang piraso ng Fuji Bar, isang buong itlog, pagkatapos meron tayong 1/2 cup ng all-purpose flour, 1 tablespoon ng cornstarch, 1 teaspoon ng baking powder, and 1/2 tablespoon ng butter or margarine. And optional naman ito ang ating buko pandan food flavoring. Para sa ating unang procedure sa isang malinis na bowl, ay lagay muna natin ang ating Fuji Bar. Pagkatapos ay dudurugin lang natin ito ng pinong-pino bago natin ilagay ang iba pa nating mga ingredients. At pag nadurog na, ilagay na natin ang ating mga dry ingredients. Una yan ang 1/2 cup ng all-purpose flour. And then pagsamahin na natin ang 1 tablespoon ng cornstarch. At isama na rin natin ang 1 teaspoon ng baking powder at ang ating margarine or butter. So yan guys, hindi melted butter ang ating gagamitin. Pwede naman yung i-melt pero mas okay din yan dahil matutunaw din yan mamaya pag minasa na natin. Pagkatapos ay ilagay na natin ang buong itlog. And then mix lang natin hanggang mag-combine na nga lahat ng ating mga ingredients. At para naman sa ating sugar, optional lang nito guys. Dahil meron ng lasa yung ating Fuji Bar, hindi na tayo maglalagay ng sugar. Pagkatapos para naman medyo may aroma ang ating gagawing recipe ay maglalagay tayo ng konting buko pandan flavoring. Again guys, optional din lang ito. Kung wala naman kayo nito, ay pwede nyo din ito hindi nyo lagyan. So mix lang natin hanggang mag-combine na nga yung ating linagay na buko pandan flavoring. Wala naman kayong buko pandan flavoring, pwede lang kayong maglagay ng food color na green para man may kulay ang ating gagawing recipe. Pagkatapos yan, mix lang natin hanggang mag-combine sila hanggang nga mag-corporate na nga silang lahat. At dahil nga medyo sticky pa yung ating mixture ay maglalagay tayo ng 1/4 cup ng all-purpose flour. And then i-mix lang natin nga hanggang mag-combine na nga silang lahat. At sa puntong ito ay gagamitin natin ng mahiwagang kamay. Siguraduhin nyo lang na meron kayong gloves or naghugas kayo ng kamay. And then dito ay mamasahin lang natin. So yan guys, hindi natin tatagalan ng pagmamasa. Ang kailangan natin itong ma-achieve ay ang smoothness at yung mag-combine nga lahat ng ating mga ingredients. Yun yung sabi ko kanina na hindi dapat natin kailangan i-melt yung butter dahil mamasahin naman natin yun. So masahin lang natin ito ng maigi hanggang maging smooth na nga yung texture niya. And then set aside lang natin for 3 to 5 minutes bago tayo mag-bake sa ating oven. So yan guys, set aside lang natin at sa next procedure na nga tayo. At para sa ating next procedure sa isang malinis na lalagyan ay maglagay muna tayo ng konting flour at sa ating kamay maglalagay tayo ng flour or di kaya ng oil para hindi dumikit yung ating dough. So yan guys, masahin lang natin bago natin ito i-cut. So yan, cut lang natin ito ang ating dough and then gagamit tayo ng rolling pin. So yan guys, maglagay muna tayo ng oil sa ating rolling pin para hindi dumikit yung ating dough. So yan guys, kailangan lang yung ating ma-achieve na thickness nito ay sobrang manipis lang para maging crispy nga pag binake na natin ito. So dahil dumidikit yung ating dough sa ating rolling pin ay pwede kayong maglagay ng cornstarch. Kung wala naman kayong rolling pin ay pwede kayong gumamit
ng kahit cylindrical shape tulad ng baso. Pero kailangan muna natin itong hugasan para maging malinis nga yung ating gagawin. So yan guys, sabi ko nga kanina ay sobrang manipis na thickness ang ating kailangan ma-achieve pagkatapos gagamit tayo ng kutsilyo o di kaya gunting o di kaya yung ating pizza cutter. And then, i-shape lang natin ito ng rectangle para even yung sizes natin. Pagkatapos, gumawa na tayo ng parang stick na yan, katulad yan guys. So, depende na lang sa'yo kung anong shape ang gusto mo. Pwede naman circle, pwedeng heart. Depende na lang kung anong trip mo. Pero para sa atin, ang gagawin natin ay sticks. Tulad yan. Sticks pang tawag dyan. Basta i-cut lang natin yan horizontally. At pagkatapos yan guys ay ilipat na natin sa ating pan. So yan guys, maglagay muna tayo ng parchment paper. And then lagyan natin ng konting oil para hindi dumikit sa ating pan pag binake na natin ito. Ayan guys, i-bake lang natin ito ng 3 to 5 minutes. Hindi natin yan tatagalan dahil nga manipis yung ating sticks at madaling masunog yan. So check lang natin every 1 minute kung luto na siya. And then pagkatapos, let it cool and pwede na tayong mag-plating. At dito na nga guys, diba't napakadaling gawin lang at napakasarap yan guys. So yan guys, pwede nyo kayong itibenta ng 1 to 2 pesos bawat isa. O hindi kaya, bawat cellophane na ibenta nito ng 5 pesos tulad ng ginawa ko kanina. Ayan guys, pwede naman kayong hindi nito i-bake kung wala naman kayong oven, ay pwede na lang itong i-deep fry sa ating pan. So yan guys, para nga sa ating complete ingredients ay nandun sa description box below. Check nyo na lang yun guys. Ayan guys, at 40,000 subscribers na nga tayo at magpapag-giveaway ako pag nag 50,000 subscribers na tayo. Kaya yan guys, at mag-subscribe ka na para mapasali ka sa ating giveaway. So yan guys, thank you for watching at huwag mong kalimutan mag-like and subscribe para updated ka sa ating mga daily uploads. Thank you for watching. See you again on my next video and God bless. Bye bye and stay safe. Love you all.